Isang magandang hapon po sa bawat isa. At para po sa ating Lectio Continua, tayo po ay magpapatuloy sa ating series in the book of Acts, chapter 13. And babasahin po natin ang mga talata verses 1 to 12. Acts 13. And then we are going to read verses 1 to 12. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cyrene, si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe at Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinahayo sila. Sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat dooy naglayag patungong Cyprus. Nang sila'y makarating sa Salamis, kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin nila si Juan bilang katulong. Nang kanilang mapuntahan na ang buong pulo hanggang sa Paphos, nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang propetang Hudyo na ang pangalan ay Bar-Jesus. Kasama siya ng prokonsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit si Elimas na salamangkero, sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ilayo sa pananampalataya ang prokonsul. Subalit si Saulo na tinatawag ding Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa kanya ng mabuti. At sinabi niya, "Ikaw na anak ng Diablo at kaaway ng lahat ng katuwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang. Hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon, mabubulag ka at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiliman na agad nahulog sa kanya at siya'y lumibot na humahanap ng sa kanya'y aakay sa kamay." Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tunay nga aming Diyos, kami ay namamangha sa Ebanghelyo kung paanong ikaw sa iyong kabutihan na kami ay iyong tinawag, Panginoon, sa iyong kaharian. Ganon din naman kami ay iyong isinusugo, Panginoon, upang ang mga kagaya namin na wala pa sa iyo noong ngayon ay makita, Panginoon, ang Ebanghelyo na amin din namang natagpuan. Tunay nga, O Diyos, sa iyong salita, nawa, Panginoon, ito ay magliwanag ngayon, gabayan kami ng banal na Espiritu, at dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang magbukas ng mga puso na wala pa sa iyo, at ikaw, Panginoon, ang mabigyan ng kaluwalhatian. Take glory for yourself, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Noon pong 2018, si Eitan Nay, isang Israeli ambassador sa Turkey, ay publicly napahiya sa Istanbul Airport noong mayroong diplomatic tension between sa Israel at Turkey at that time. Kasi despite the fact na mayroon siyang status as an ambassador, meron siyang diplomatic status, isinubject pa rin siya sa matinding security screening na nandun yung mga media. Nandun yung may mga camera at ni-require siya na hubarin yung kanyang jacket, yung kanyang damit, yung kanyang maging yung kanyang sapatos. At lahat ng kanyang mga gamit na dala-dala ay chinek. And so this incident ay naging international act of public embarrassment. Na ipinapakita dito, someone with
authority, ipinadala doon with authority, with a diplomatic status, ay nakaranas ng opposition and disgrace. And somehow makikita natin mga kapatid, it parallels yung account sa Acts 13 kung saan itong si Barnabas at si Saul ay actually isinugo ng banal na espiritu para ipangaral ang ebanghelyo. They were sent with an authority and clear mission, pero naka-encounter sila ng resistance at pag-oppose sa katotohanan ng Diyos. But the difference here ay ang banal na espiritu ay kasama ng kanyang mga alagad, empowering them, guiding them, para ang layunin ng Diyos ay tunay na mapangyari pa din kahit sa kalagitnaan ng oposisyon. And so our message for this afternoon is this: the Holy Spirit is the one who sends and saves people for the glory of Christ. The Holy Spirit is the one who sends, siya ang nagpapadala, and save, ang nagliligtas. He saves people for the glory of Christ. So dito po sa ating talata, ngayon ay kumbaga parang yung kung may camera, itong si Lucas, ay parang ifinocus niya ngayon itong camera dito sa chapter na ito sa iglesia sa Antioch. At sabi dito, itong church sa Antioch, later on, this is going to be a very influential church na halos kapantay ng church sa Jerusalem, where in fact, nung dumating ang AD 70 at bumagsak ang church sa Jerusalem, nanatili itong church na ito, itong sa Antioch, and they are the missionary sending church at that time. And so we are here in the church of Antioch, at sabi dito, there were prophets and teachers. So mayroong mga propeta, mayroong mga tagapagturo na ibinigay ang Diyos sa iglesyang ito who were leading the believers there. Ang unang binanggit dito was Barnabas. Mayroong binanggit dito. Ang pansinin ninyo, ang nauna si Barnabas, and somehow, dun sa order, mahalaga yung pagbibigay, lalo-lalo na minsan sa Bible, yung pagbibigay ng order dito eh. But notice kung nasaan si Paul, nasaan si Saul. He was the last. So para silang bracket, Paul and Barnabas, later on mababaligtad yan, but now it is Barnabas and si Paul yung least. And the rest, makikita natin dito, nandyan in between si Simeon, si Lucius, and si Manaen. Now, isang interesting character dito is si Manaen. Bakit? Kasi kung titignan natin yung biographical na description dito ni Luke sa kanya, Manaen, a lifelong friend of Herod, the tetrarch, at sa Tagalog, ang ating binasa ay kinakapatid yung ginamit na translation. As to why, is because ito pong si Manaen ay foster brother, according to some commentators, foster brother siya ni Herod Antipas, yung nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. So imagine, in the household of the Herodian family, ay mayroon doon na kinakapatid ni Herod Antipas, lumaking kasama niya. The one was opposed to the truth, but the other one was called to teach and preach the truth. Ito natin makikita somehow yung sinabi sa Romans 9 that Esau I hated, Jacob I loved. Pinili ng Diyos. Bakit si Manaen? We don't know anong layunin ng Diyos, but what is amazing here is we see someone from that background na iniligtas ng Diyos. And it's possible na sa mga writing ni Lucas, dito nakuha ni Lucas yung mga information niya regarding Herod Antipas or even the Herodian family. Now, ang sabi po dito sa verse 2, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. While they were worshiping. Anong ginagawa nila? Sumasamba sila. At dito po sa talatang ito, o dito sa mensaheng ito, magsisimula yung misyon na gagawin ni na Pablo, the
yung missionary journey nila, lalong-lalo na sa mga hentil. Yet, paano ito sinimulan ng church? Let's think about that for a moment. Paano ito nagsimula? Hindi natin natagpuan ang mga taong ito, ang mga lalaking ito, ang mga leaders na ito na nagpaplano. They're not making a program for a supposed mission. Rather, they were worshiping God. They were in His presence. At ang nagpasimula dito ay ang banal na Espiritu na siyang nanguna sa kanila to begin the mission. Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. At maalala natin, sa verse 1 pa lamang ay binanggit na mayroong mga prophets and teachers dito sa Church of Antioch. So may mga able men, pero ang Diyos ay specific na pumili ng 2 lalaki para sa gawaing ito. Ito ay ang soberanong kalooban ng Diyos na siyang nag-appoint ng 2 lalaking ito for the mission of the gospel expansion para sa mga hentil sa mundo. And how did the church respond? The church responded in obedience. Ang sabi dito, they fasted, prayed, laid their hands on these 2 men, being commissioned by the Holy Spirit for the work of the gospel, at sila ay sinend off. They were sent off by this church. Now, while sinasabi sa atin dito na yung church, pagkatapos silang ipag-pray ng iglesia, sinugo sila ng iglesia, pero pagdating natin sa verse 4, tignan niyo po ito, i-compare niyo yung verse 3 and verse 4. Tignan natin yung verse 3. After fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. Pagdating natin sa verse 4, ang sabi dito, so, being sent out by the Holy Spirit. So, sino yung nag-send dito sa mga kalalakihan na ito? In verse 4, it was the Holy Spirit. Pero sa verse 3, nakita natin, it was the church sending them as well. So, anong sinasabi dito sa atin ng talata? Now, the outward act of sending, yung pagsusugo sa kanila, it was performed by the church, by the believers. Pero yung inward call and authority, ito ay nanggaling sa Diyos. Ang banal na Espiritu, who identified these 2 men, ang siyang nagtalaga sa kanila and sent them through the church. The church recognized the will of the Holy Spirit. And so, pinapakita nito isang beautiful cooperation between divine sovereignty and human responsibility. God calls and directs, and the church responds in obedience. Itinuturo din ito sa atin na ang tunay na misyon, gawain ng misyon, it must begin with the initiative of God Himself. We do not invent ministry or assign ourselves to it. Ang Diyos ang siyang tumatawag sa kanyang mga lingkod. He empowers them and sends them where He wills. Anong ginagawa ng church? The church simply affirms, they support, and release kung sino yung nakita na tinatawag ng banal na Espiritu. And imagine, si Paul, pwede niya sabihin, well, I am an apostle. Pero nakikita natin dito, nag-submit pa rin siya dun sa church. He submitted sa church. In fact, pagkatapos ng missionary journey nila, silang 2 ni Barnabas ay babalik, and kanino sila magre-report? Sa church. So they are not acting independently. Their ministry is not an independent ministry na yung mga mababasa natin later on dito sa libro ng Acts ay mga parang adventures of Paul. Hindi siya ganun. It is the ministry of the church. Kung nasaan ipinadala si Apostol Pablo. And so, the first thing na gusto ko po makita natin mga kapatid dito is that the Holy Spirit is the one who sets apart and sends. Kung paanong itinalaga ng Diyos si Barnabas at si Saul, makikita natin dito na ang panawagan ng Diyos ay nanggagaling sa Kanya. At ito'y pinapadaan sa iglesia, it comes from God, not from our own ambitions. Christ builds His church.
And the Spirit directs His servants where He wills. So ano ang paglalapat nito sa atin? Para sa mga tinatawag ng Diyos sa gawain for a special, kung tatawagin ng Diyos, mayroong i-raise up ang Panginoon. Si Barnabas and Saul, they did not choose their mission. Tinanggap nila ito. They received their calling. At ang bahagi nila was submission. They actually surrendered their plans to God. Maaring mayroon silang sariling plano, pero nung tinawag sila at itinalaga sila ng Diyos, their plans is now under the plan of God. They willingly obeyed God na siyang nagtalaga sa kanila. And so they trusted God's wisdom more than their own comfort. Kaya yung pagsunod natin, mga kapatid, obedience to God's call, it may interrupt your plan. But God's mission is always greater than our comfort. So ito yung isang bagay na makikita natin. Pero alam natin na hindi naman lahat ay tinatawag for a specific task, for a specific calling. Not everyone is being called to go and magkaroon ng mission. But everyone has a part. The church in Antioch, ano yung ginawa nila? They were worshiping. They were worshiping. Anong ibig sabihin nun? They were seeking God's presence. Nasa presensya sila ng Diyos, hinahanap nila ang kalooban ng Diyos, and so they listened. They are sensitive to the Spirit's leading. They affirmed, nirecognize nila ang panawagan ng Diyos na ito sa mga kalalakihang ito, and they released them. Minsan ito yung mahirap for a church to release someone na alam natin na tinatawag ng Diyos. Pero nakita nila ito how? In prayer, in fasting, and support. So the whole church participates kapag ang Diyos ay mayroong ginagawa sa kalagitnaan ng iglesia and He is raising up workers. So we must be sensitive to the Spirit's leading in our midst. We must be ready also to release even our best people kung ito ay gagamitin ng Diyos para sa Kanyang gawain. And we must pray for, support, and stand sa mga pinapahayo ng Diyos. So if God is sending someone, the church must never become the reason they stay. If God is calling them to go. And so we pray for them, we support them. And praise God, Trinity Bible Church has been for so long, has been sending workers. And so may the Lord continue to work in us in this way. And so when the Spirit sends His servants, sinasamahan niya ang kanyang mga alagad. God is also empowering them, lalong-lalo na kapag lumabas ang mga lingkod niya at nakaranas na ng resistance. When there is resistance to the gospel. Nakita natin ito kay Barnabas and Saul. At sabi dito kasama nila si John Mark. So remember, John Mark, which later on ay magiging author ng Book of Mark or Gospel of Mark. So dumating sila sa Salamis. So itong Salamis is a harbor town. Nandito pa rin sila sa Cyprus. At maalala natin, itong si Barnabas ay taga Cyprus. If you remember, going back, I guess in Acts chapter 5, Barnabas was from Cyprus himself. So dito talaga siya. He was a native. So probably alam niya, kilala niya yung mga locals dito. And so, itong lugar na ito, it was a trading center. Marami dito yung parang daanan ito ng mga merchant. At karamihan sa mga Hudyo na nandun sa merchant class, sa dami nila doon, later on, gumawa na sila ng sinagoga. And dahil may synagogue doon, ang sabi nga dito, they proclaimed the word of God in the synagogue of the Jews. So, ang unang pinuntahan ni Barnabas was to preach first to the Jews, sa mga Hudyo na nandun sa sinagoga. Siyempre, siguro, since taga Cyprus din itong si Barnabas, familiar siya dun sa synagogue dito. So, dun sila unang nagpunta ni Saul or ni Pablo.
And later makikita natin, it was a custom for them to preach to the Jews first and then to the Gentiles. Una, ito yung tinuro ng Panginoong Jesucristo. Pero also, there is a practical wisdom there kasi itong mga Hudyo, alam na nila yung scriptures. Hindi kagaya ng mga Hentil. At sila ay inuuna nilang pangaralan ng Ebanghelyo. Pero pansinin po ninyo, hindi sila nagstay doon. Ang sabi dito, when they had gone through the whole island as far as Paphos. Ibig sabihin, hindi na natili itong si Barnabas at si Saul sa isang lugar. They traversed the entire island of Cyprus. Mula doon sa Salamis hanggang sa Paphos, doon sa west, ang distance daw nito ay nasa 140 kilometers. And so, it implies na meron silang plano. Siguro tumingin sila sa mapa at tinignan nila kung paano nila dadalhin, ipapangaral ang Ebanghelyo dito. So they covered the whole region at naintindihan nila the gospel is meant for all. Hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang sabi dito, the whole island. So makita natin dito, they followed the leading of the Spirit, but at the same time, they applied wisdom kung paano nila gagawin ito. So again, it is a cooperation na makikita natin of divine sovereignty and human responsibility. Hindi lamang sila basta pinangungunahan tayo ng banal na espiritu, sunod lang ng kahit ano na mangyari. No. They approached it strategically. We see here a strategic obedience. Hindi sila nag-wander aimlessly, but rather, they believed that every soul needed to hear the gospel on that island. At ito ay kanilang ipinangaral. But here's the part where nakaranas sila ng opposition in verse 8. They came upon a certain man na ang pangalan ay Bar-Jesus. Ibig sabihin nito, son, yung Bar-Jesus. Ibig sabihin nito, son of Jesus. So, pwedeng ang pangalan ng kanyang ama ay Jesus din. It was a common Greek name at that time. So, Bar-Jesus. At ang sabi dito, he was also Jewish. Isa rin siyang Hudyo, pero he is a man na nag-i-indulge sa occult. Kasi ang sabi dito, he is a magician. And in fact, ang sabi dito, he was also a false prophet. Bula ang propeta. So, ibig sabihin, tinatry niya, sinusubukan niyang i-predict kung ano ang mangyayari sa hinaharap. And itong divination na ginagawa niya ay nanggagaling sa kapangyarihan ng kaaway. And so, when we find this person, nasabi ay itong si Bar-Jesus, or later on, tatawagin na Elimas. Siya rin po yun, same person. It was another name for him. Ay magician, hindi po ito yung magician natin. Ngayon kasi, yung magician natin, it was more on illusion, trick, na parang dinadaya lang yung mata natin, naputol yung daliri ko, parang ganun lang na magic. No, this magician is actually tapping from the spiritual darkness ng kaaway. And actually, Paul, ang sabi, you son of the devil. Ito yung rebuke sa kanya ni Pablo later on. So, it comes from the power of the enemy. Pero itong lalaking ito was actually employed by the highest officer at that place, yung proconsul, Sergius Paulus. Now, punta tayo kay Sergius Paulus. Itong si Sergius Paulus, sabi dito sa ating talata, was an intelligent man. Siya ay isang matalino at nais niyang marinig kung ano itong sinasabi, pinapangaral ni na Pablo. And probably because they have went throughout the island, siguro nakakarating sa kanya ito. Ano ba yung pinapangaral na yan? Sino ba yung Jesus na yan? Sino ba yung, ano yung ebanghelyo? Ano yung mabuting balita? So, pinatawag niya itong si Saul at si Barnabas para marinig ito. But this man that was employed by the proconsul, siguro ginagamit siya kapag ka nagdidesisyon na mahalaga, anong sinasabi, nagpapahula kung ano mangyayari sa hinaharap. Ang sabi po sa atin sa verse 8,
But Elymas, the magician, for that is the meaning of his name, opposed them, seeking to turn the proconsul away from the faith. So actively, itong si Elymas ay nilalabanan ng ebanghelyo na ipinapangaral ni Barnabas at ni Saulo. And he was dissuading this proconsul na manampalataya sa Panginoong Jesus. Kasi siguro na-realize niya, kapag itong proconsul, itong si Sergius Paulus, ay naging Kristiyano, mawawalan siya ng trabaho. He would no longer be needed, he would no longer be employed, his services will no longer be required. So ang ginawa niya, he opposed the gospel, at nilalabanan niya ito sa harapan mismo nitong proconsul. Pero nakita natin, verses 9 to 10, si Pablo, in-exercise niya yung kanyang authority at nirebuke itong si Elymas. For the first time, dito rin tinawag si Pablo or Pablo na Pablo. Laging ginagamit sa Saul. Dito nagkaroon na ng turn. Now he is also called Paul and he exercised his authority. At ang sabi po dito, nirebuke niya in verses 9 to 10. But Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit, all deceit and villainy, will you not stop making crooked the straight paths of the Lord? And now behold, the hand of the Lord is upon you, and you will be blind and unable to see the sun for a time." Immediately mist and darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Makikita po natin dito is a parallel. Kung maaalala ninyo, si Pedro ay meron ding nirebuke si Simon the sorcerer. Nung nakita naman niya kung paanong ang banal na espiritu ay nakita niya kung paano nag-manifest ito nung nilay hands ni Pedro yung mga mananampalataya. Gusto niyang bilhin yun. And he was also rebuked. But here, nirebuke din itong si Elymas ni Pablo, and he did so while he is filled with the Holy Spirit. Pero pansinin ninyo ang talas ng pagkaka-rebuke ni Pablo dito. Diba? Na-imagine nyo ba dito? "You son of the devil, you enemy of all righteousness, full of deceit and villainy." But this is the same Paul na ang sabi later on kay Timothy sa 2 Timothy 2:25, to correct your opponents with gentleness. Paano natin to titingnan? This same Paul who's telling us to correct our opponents with gentleness, that God may also grant them repentance, ay ganito katalas mga rebuke. Well, kung titignan natin, pupunta tayo sa Timothy, yung mga tinutukoy dito ni Pablo na mga opponents, dun sa konteksto nito, ay mga taong misled, ignorant, hindi nila nauunawaan ang katotohanan ng malinaw, and there is a possibility na sila ay maitama at madala sa pagsisisi. Ang sabi ni Pablo doon actually in the following verse, sa verse 26 ng 2 Timothy 2, "And they may come to their senses and escape the snare of the devil after being captured by him to do his will." So para silang mga ibon na nahuli sa trap. They were ensnared by the devil. So madalit salita, ang tinutukoy dito na mga ni Pablo to be corrected with gentleness are those sheep needing correction. They are not predators who are attacking the flock. So Elymas, sino si Elymas? Again, siya ay isang Hudyo. At alam niyo ba kung kailan nagsisimula ang education ng isang batang Hudyo sa salita ng Diyos? 7 years old. Itinuturo na sa kanila ang Torah.
Ipinapasaulo na sa kanila ang mga salmo. So lahat sila dumadaan doon. That means this Bar Jesus or Elimas, siya ay lumaki ng nauunawaan o sa ulo, alam ang salita ng Diyos. The law, the Psalms, the prophets. Kilala niya si Yahweh, the God of Israel. But even though he knows the fact of the scriptures, he is actively opposing God, the truth of God. At saan siya nag-turn? He turned to the occult. He turned to Satan's influence. Kaya tinawag siya ni Pablo, you son of the devil. Son of the devil. Remember, his name is Bar Jesus. Napaka-oxymoron. Son of Jesus, but rather, he was a son of the devil. And Paul's judgment upon him, ito ay hindi dahil nairita si Pablo or meron siyang personal indignation dahil nilalabanan sila. Rather, it was actually the judgment of the Lord. Kasi sabi ni Paul, now behold, the hand of the Lord is upon you. Dinescribe lang ni Pablo kung ano na yung nangyayari ngayon. The hand of the Lord is upon you. It was the Lord ang siyang nagpaparusa kay Elimas. At mabilis na nakita natin, ang sabi, darkness fell upon him, and he went about seeking people to lead him by the hand. Narito ang isang lalaki, he delved into the power of darkness, and now, he is asking people to lead him by the hand, sapagkat siya ay nabulag. Darkness, only darkness can be the only thing that he sees. At yung physical judgment na yon sa kanya is a visible manifestation of his spiritual reality. Siya ay nasa kadiliman. Pinakita lang sa kanya yung kalalagayan niyang espiritual in a physical sense. That he is blind. So Paul's dealing with Elimas, ito ay hindi contrary dun sa sulat niya kay Timoteo when he said, correct your opponents with gentleness. Why? Because the shepherd is gentle to the sheep, but severe towards the wolves. Si Elimas ay hindi deceived. Rather, he was trying to infect deceit kay Proconsul Sergius Paulus. Gusto niya itong taong ito ay mapalayo sa Ebanghelyo. And so yung confrontation ni Paul sa kanya is a critical point. Sapagkat si Pablo, nire-represent niya si Christ, itong si Elimas represents the enemy, and it was necessary for the Lord to execute judgment right there and then para ipakita sino ang nagsasalita ng katotohanan. And it was Paul. At kapag ka mayroon sa bagong tipan na makikita natin ang Diyos ay gumawa ng himala, ang resulta nito, may mga taong nananampalataya. People turn to faith. And so when God struck Elimas with blindness, ano nangyari kay Sergius Paulus? Basahin po natin yung verse 12, ang ating huling talata. Then the proconsul believed when he saw what had occurred, for he was astonished at the teaching of the Lord. But we must be careful to observe kung ano yung kadahilanan kung bakit nanampalataya itong si Sergius Paulus. Hindi dahil nakakita siya ng himala. Sapagkat ang sabi dito sa ating binasa, he was astonished at the teaching, not at the miracle. He was astonished at the teaching of the Lord. Meaning, yung himala na kanyang nakita, ito ay nagpatotoo, nakita niya na totoo nga yung tinuturo. Hindi siya doon namangha sa himala. Rather, yung himala ang nagpatunay doon sa katotohanan ng ebanghelyo na kanyang narinig laban doon sa itinuturo ni Elimas na kasinungalingan. And so he was amazed at the teaching of the Lord. And so ano yung nagbigay dito ng ginamit ng banal na espiritu? It was the Word of God. Salita pa rin ng Diyos. Hindi yung himala ang ginamit
ng Espiritu para magbigay ng pananampalataya, ang salita pa rin ng Diyos ang ginamit para magbigay ng pananampalataya kay Proconsul Paulus. And so this triumph against Elymas ay nagpakita sa kanya ng mga kasinungalingan ng kaaway at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, siya ay nanampalataya sa Diyos. And so nakita natin yung first point natin, it is the Lord who sends. So our second point is this, it is also the Holy Spirit who empowers those whom He sends. And He enlightens those whom He saves. He empowers those whom He sends and enlightens those whom He saves. Ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kalakasan sa kanyang mga lingkod. The Spirit is the one who empowers believers. Binibigyan sila ng tapang, capability, lalong-lalo na kapag sila ay humaharap sa kadiliman. But God never sends anyone in a battle that He Himself does not fight. Kung ang Diyos ay ilagay tayo in our work, family, community, and it becomes our mission field, God is already preparing hearts. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya because He is the one who will be empowering us. But when we are facing this kind of tension in the world, kailangan din natin makita, mga kapatid, we must be discerning in correcting our opponents. Kapag tayo ay nagko-correct na, meron na tayong mga nakikita na differences, may mga nag-o-oppose sa katotohanan because they are uninformed or misled. Sa mga ganitong tao, we must show patience, kindness, at malinaw na pagtuturo so that we can guide them to clarity and repentance. So there must be patience, exercise gentleness. Tignan natin, ito bang taong ito ay kaya ganito ay dahil hindi lamang niya nauunawaan ang katotohanan ng mas malinaw. Nandun din tayo sa ganung kalalagayan noon. So let us exercise gentleness, patience. But there are also others who knowingly undermines the gospel. And they are influencing others to turn away from Christ. Kapag ganito ang ating nakaharap at nakita natin that others are being infected, so rather than being a sheep, ito ay wolf, then we must resist them firmly to protect those who are truly seeking the truth. And so makikita natin dito, ito yung nakita natin kay Pablo and Elymas. But brothers and sisters, yung confrontation na ito ni Paul kay Elymas, it points us to a greater spiritual reality. And what is that? Na ang Panginoong Hesukristo mismo ang dumating and He overthrew the work of the devil. And He was the first one na makikita natin that totally exposed the lie of the devil. And by His death, overcame the powers of darkness. Yung ginawa ni Pablo, Christ actually gave that victory through His death and resurrection. He defeated darkness at its core, at the very core. At hindi kagaya ni Elymas na ang kanyang kapangyarihan ay nagdulot lamang ng pagkabulag, Jesus, the true prophet, who reveals God's perfect will and light and truth. Dito makikita natin, si Elymas, he tried to blind others. Ang Panginoong Hesukristo, He opens the eyes of the blind. Physically and spiritually nakita natin ito. Kaya ang bawat tao, they are following just one of two voices.
isang boses na kagaya nung parang nakikita niyo si Sergius Paulus and then may dalawang nagsasalita sa kanyang harapan. One is the truth and one is lying. And sometimes nandun ka sa posisyon na yon. The world speaks, but then you hear the gospel being preached here in this pulpit. Where will you listen? Will you continue trusting in your own understanding? O ikaw ay titingin sa Panginoong Jesucristo, nawa ang maging tugon natin ay maging kagaya ni Sergius Paulus, who believed because he was amazed at the gospel. He was amazed at the teaching of the Lord. Because Jesus is inviting us to come to Him. It is the Spirit who opened the heart of Sergius Paulus. And that same Spirit is working in our midst at this very moment, kung ikaw ay magtitiwala at susunod sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, may isang lalaking nagngangalang Nabil Qureshi, and some of you may have heard him. He was naging siyang Muslim apologist, but he is actually raised in a devoted Muslim home. At yung kanyang pananampalataya is trained siya actually to defend the Muslim faith. He was intelligent, articulate, and zealous, at kayang confident siya na kaya niyang i-debunk ang Christianity sapagkat ang pinangahawakan niya, yung Quran, is the truth. That's what he believes. So nung pumasok siya sa isang university, he met a Christian classmate na ang pangalan ay David Wood, at yung kanilang pagkakaibigan ay nagdulot ng mahabang debate. Kumbaga parang over time, they are always having debates about God, Jesus, and Scripture. So ang ginawa ni Nabil, sabi niya, aaralin ko yung Bible only to refute it. So i-refute ko to. Pero the more he examined it, the more that he is being confronted by its truth. And yet nilalabanan niya. Bakit? Kasi pagka inaccept niya ang pananampalataya ng isang Kristiyano, it means he will lose his family, his identity, and even his place sa kanilang community. He will be rejected. But the Holy Spirit pursued him. At sa pamamagitan ng witness ng kasulatan and his conviction in his heart, one night, he was overwhelmed by truth. Nanalangin itong si Nabil at ang sabi niya, God, show me the truth. And in that moment, ang sabi niya, according to him, the light of Christ broke through the darkness of his heart. At ang sabi niya, later on, sinulat niya, I found him, I found the truth. And then before, he was a defender of the Muslim faith, naging po siyang apologist ng Christian faith until he died of cancer. But his life became a very beautiful example, a reminder that when God sends His servants, He stands with them. He confronts the darkness with them. At ang Diyos ang siyang nagbubukas ng ating mga mata. It is God's Holy Spirit. It is the hand of God. Hindi dahil magaling tayo mag-persuade or si Pablo ay articulate. It is because of the power of the Holy Spirit. So makikita natin, the Lord does not just allow us na ang ating gawain is just to inform the mind. Because the Spirit also illumines the heart. Ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos dito. And when He does, He replaces rebellion with worship. Inaalis niya yung paglaban sa puso, yung resistance, it becomes surrender. And former opposers proclaims the very truth they once denied. Do you remember? Balik lang tayo saglit.
who this Paul or Saul, who he is before he became a Christian. He was the number one persecutor ng early church at that time, ng ating pag-aaral. But now, he's here, set apart, sent by the Holy Spirit, empowered, so that others will be enlightened. At tayo naman, pwede tayong mamangha dito, pero mas mamangha tayo sa katotohanan na hanggang sa mga oras na ito, ginagawa ito ng Diyos sa kanyang iglesia, sa kanyang bayan, maging sa ating kalagitnaan. Pasalamatan natin ang Diyos, mamangha tayo sa kanyang salita. Kung paano namangha si Sergius Paulus, let us be amazed at the gospel that called us, that sends us, and saved us. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, tunay nga, ilagay mo ang pagkamangha sa aming mga puso, sa katotohanan ng iyong ebanghelyo, katotohanan ng iyong salita. At dalangin namin, Panginoon, that as we stand amazed, O Lord, at the gospel of Jesus Christ in His person, dalangin namin, Panginoon, na kami rin naman ay tumugon ng may pagsunod sa iyong kalooban bilang iyong mga lingkod, manampalataya na ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan, lalo na sa mga pagkakataon, Panginoon, when the enemy confronts us. May we rely and depend upon your grace and believe, Panginoon, that you are the one who empowers your children. Salamat sa oras na ito. Ikaw ang aming tinataas, binibigyan ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.